Ngayong gabi ay nandito kami sa isa sa mga pinaka-nakakatakot na lugar sa buong Pilipinas, ang Manila Film Center. Naging haunted ang lugar na ito dahil noong November 17, 1981, oras na 3 AM ng madaling araw, gumuho ang isang palapag ng inaayos na bahagi ng Manila Film Center. At nang dahil doon, nangyari ang isang karumal-dumal na aksidente na ikinasawi ng maraming manggagawa. Ayon sa balita ay 7 na katao lang daw ang nasawi, pero ayon sa mga saksi ay mahigit 169 na katao daw ang nasawi sa naturang aksidente na yun. At dahil sa nangyaring aksidente na yun, ay marami ang nagsasabi na nalibing na daw ng buhay ang maraming manggagawa doon. Kaya itinuring na isa sa mga pinaka-nakakatakot na lugar ang Manila Film Center. Kaya ngayong gabi ay pupunta ang grupo ng Bida Change sa Manila Film Center para explorin ito at para malaman kung ano na nga ba ang sitwasyon nito ngayon. Alas 9 ng gabi namin na pagpasyang pumunta sa Manila Film Center para malaman talaga natin kung haunted nga ba ang lugar na ito. Ay, nakarating na kami dito sa Manila Film Center and i-explore natin to ngayong araw. Bawat poste niya, sobrang laki, no? Parang di mo kayang yakapin. Parang ang yayakap niya, naabot ng 5-6 na taon, no? Grabe. So, namangha talaga ako kasi ngayon lang ako nakapunta dito. Tsaka grabe yung story niya, tol, no? Biruin mo, 1981 pa pala itong tinayo. Tsaka nung November 17, dun daw pala nag-start na gumuhong araw, no? Pagdating namin dito sa Manila Film Center ay namangha kami sa sobrang laki ng gusali na ito. Pero kasabay nun ay nakaramdam kami ng takot dahil kakaiba ang pakiramdam sa lugar na ito. Ngayon mga kaibigan, nilalakad namin yung paikot dito sa Manila Film Center, tol. Isa to sa mga entrance dito. Isa to sa mga entrance dito. Kasi ang entrance nito, possible yata dalawa, no? Isa dito, isa sa kabila. Possible kasi sobrang laki na itong building na to mga kaibigan. Hindi siya basta-basta. Tignan mo naman kung gaano kalaki entrance pala. Dito, tol, sa baba na to, sobrang baho talaga. Alam mo yung nagkalat na garbage na, yung mga nabubulok na pagkain. Pinupuntahan to ng mga homeless, tinataihan to. Kasi sa paikot na itong Manila Film, marami mga natutulog na mga homeless, marami mga rugby boy na dito natutulog. Kaya possible, ginawang pwestuhan yan para tumae. Dahil sa tagal na nitong abandonado ay yung ibang homeless ay dito na natutulog. Andito na kami sa malapit sa building na to, pero sobrang taas, sobrang laki, parang Nakakalula tol, no? Nakaganong ka, no? Kung Oo. titignan mo, kung sa personal talaga kayo pupunta, malulula talaga kayo as in kasi sobrang taas talaga, sobrang laki na itong building na to. Ang katanungan lang dito, bakit hanggang ngayong kasalukuyan, hindi pa rin nila nire-renovate, no? Ano kayang balak nila dito? Pinipreserve nga ba o balak nilang ayusin ulit or i-demolish? Hindi natin alam eh. Pero ipagtataka mo kasi bakit hanggang ngayon, 'di ba? Abandonado pa rin, sobrang laking building, inabandona lang. Kung makikita nyo dito sa may bandang taas, tol, meron siyang puno na kung saan yung mga tinutubo niya, tol, mga flowers na puti. Tingin ko, tol, sobrang lalim talaga ng istorya na ito. Kasi biruin mo, tol, sa dinami-dami ng namatay dito, di ba? Ito, tol, tignan mo, tol, yung taas, tol. No, kung makikita mo yung pader na yan, tol, yung bato, makikita mo yan, tol, hindi na siya totally buo. Kung unfair dito sa may gitna, ito buo pa eh. Etong taas, tol, kung titignan mo, meron na siyang crack. So may possible, tol, na delikado talaga. Once na akit ka na lang, di mo akalain. Kaya rin siguro pinag-iingat ang lahat na pumunta rito kasi natatakot din sila sa disgrasya na pwede mangyari, tol. Pinagbabawal na ng mga gwardya ang umakyat at lumapit sa gusali na ito dahil meron ng mga nauhulog ng mga bato mula sa gusali kaya delikadong umakyat sa taas. Ngayon mga kaibigan, papunta tayo sa harapan ng Manila Film Center. Tara, tingnan natin kung anong sitwasyon ngayon dito. Sana payagan tayong makapag-video doon. Kasi marami ng mga nagbibideo dito na hindi pinapayagan. Karamihan kasi ng mga parang nag-ikot-ikot dito, karamihan dito mga magdanakaw. So yun yung iniiwasan ng gwardya na magkaroon ng nakawan dito. Isa din sa dahilan kung bakit delikadong magpunta dito tuwing gabi ay maraming umaaligid ditong magnanakaw na nag-aantay ng taong dadaan para mabiktima. So yun mga kaibigan, nandito kami ngayon sa harap ng Manila Film Center, tol. Ayun yung
amazing show. Nandito kami sa pinaka main entrance nung unang panahon nung bukas pa to. Sa tagal niyang naabandonado, may mga bumabagsak-bagsak na daw ng mga bato doon. Kaya sabi ng guard sa amin, bawal daw lumapit. Itong building na to, nakilala ito hindi bilang sa maganda. Nakilala ito bilang infamous. Ang salitang infamous ay nakilala sa isang pangit. Mangyayari pala yung MIFF. Mangyayari ng January 1982. So November pa lang, pinagawa na nila, pinamadali. Nirush nila yung paggawa. Kaya noong November 1981, doon nangyari yung construction incidents. Na which is, gusto nilang ihabol sa loob ng November, December, January, sa loob ng 3 months matapos ito. So, hindi na inabot ng 3 months. Nakakalungkot isipin dahil ang Manila Film Center na ito ay dapat isa sa magiging masayang lugar sa Pilipinas. Pero kabaliktaran ang nangyari doon. Dahil ang gusali na sana ginagamit sa masasayang okasyon ay nauwi sa pagiging malungkot at isang abandonadong gusali. Sobrang laking halaga ng ginastos dito at sobrang daming nag-alay ng buhay para lang maitayo ito. Pero nauwi lang sa wala ang lahat. Ang masasabi ko dito dahil first time ko lang, kung hindi mo iisipin yung nakaraan niya, ako, ma-amaze ako dito kasi sobrang laki. Parang ngayon lang ako nakapunta ng ganito kalaking building di sa pag-aano. Lalo na yung mga poste niya, ang dami na. Tapos ang lalaki pa, kung yayakapin mo yan, aabuti ng 4 or 5 tao. So ako, na-amaze ako kahit first time ko dito. Pero kung iisipin mo yung nakaraan niya, parang nakakalungkot kasi ganun yung nangyari sa kapwa natin Pilipino. Tapos nagtatrabaho lang sila, mamamatay sila dahil pinagmadali lang para mabuo at magawa yung film center na to para lang sa digdinad ng Pilipino. Bilang first time, na-amaze talaga ako na, alam mo yun, na starstruck ako kaya parang gusto ko pa uling bumalik dito bilang first timer. Ang masasabi ko lang dito sa amazing show dito sa May Pasay, pag first time ka talaga nakapunta dito, mamamangha ka talaga kasi tingnan mo napakalaki. Tapos mapapanood mo siya sa KMJS, na ayun nga, ang daming namatay, tapos parang tinatakpan ng ng mga nasa taas. Tapos yung mga niyan, pamilya niyan, yung mga namatay, hindi pa rin talaga siya totally na bibigyan ng hustisya. Nakakapagtaka rin, ang tagal na nito, pero ba't hindi pa rin siya ginigiba? Di ba rin siya nire-renovate? Nakalungkot yung mga nangyari sa mga taong nagtrabaho. Parang nakakalungkot siyang alaala ng mga taong nagsumikap. Isipin mo pa, yung isa pa sa mga nakamanga din dyan, sa sobrang tagal niya na sa sobrang minadali, ang tanong is ba't hindi pa rin niya nasisira sa ngayon? Paramdam ko parang may something ng mga dyan tol mga spirit na bumubuhay kasi tingin nila ayun na yung tahanan nila or hindi nila alam na namatay na sila. Parang ayun yung paramdam ko kaya di pa siya nasisira kasi pwede siyang ganun Nakakalungkot lang tol kasi sa dinami-dami ng namatay tol, halos hindi man lang nabigyan ng hustisya, lalo na yung mga pamilya na namatay dito tol. Nakakalungkot lang tol kasi bilang isang Pilipino ka, syempre lalo na pag mahirap ka, matatakpan na lang yung balita. Parang natakpan na lang lahat ng totoo, natakpan na lang lahat ng mga bali-balita. Ang masasabi ko naman dito tol, sobrang namamangha talaga ako as in. Kung pupunta ka dito ng personal, sobrang laki talaga. Pero at the same time, nakakalungkot din yung history na naiwan nito. Biruin nyo, yung mga nagtatrabaho, sa kagustuhan nilang magkapera tol, yung buhay pa nila yung naging kapalit para lang sa ganun, di ba? Kasi minadali nga, ang masakit pa dun tol, ang pinapalabas sa balita, iilan lang ang namatay. So, para sa akin naman guys, ang experience ko dito kay Manila Film Center is parang sumasariwa talaga sa akin yung nakaraan. And syempre, bilang isa ako sa parang naging part ng history nito. Kumbaga, nasa age ko to Nakakalungkot lang kasi napakalaking halaga yung ginastos sa kanya pero hindi napakinabangan ng mamamayang Pilipino kasi usually ginawa talaga to pasyalan, pamilya, ganon. So talagang ganon talaga expected dito pero nakakalungkot nga lang kasi hindi ganon yung nangyari. So siguro yun yung sinasabi na kung hindi ka looban ng Diyos, hindi mangyayari talaga kasi kung titingnan mo, sobrang tibay niya maganda, perfect yung pagkakagawa. Kaso bakit ganun yung parang pangyayari, di ba?